Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isa na namang home minor de edad na batang babae ang biktima ho ng pangahalay at pagpatay. Ang insidente ho'y naganap po ito sa lungsod ng Caloocan. Sino ang suspect at paano niya nagawa sa biktima ang krimen? Yan pong binusisi ng Kilos Pronto Crime Desk. Hubot-hubad, nakasupot ang kanyang ulo habang dugo ang nakahandusay. Ang malamig na bangkay ng 13 anyos sa si Rebecca Galguera, grade 3 student. Ganito na siya nang matagpuan ng kanyang ina sa matalahib na bakanteng loteng ito sa Bagumbong Barangay 171, Caloocan City. Isang araw nang nawawala ang dalagita magmula nang magpaalam sa ina na mangunguha lamang daw ng mangga sa naturang lote. Sabi po ng anak ko, Ma, pengi pang almusal. Pagkatapos ko nabigyan ng 5 piso yung anak ko, hindi ko na nakita uli. Galaw na ng madaling araw, hindi ko na nakita. Inanap na namin yung anak ko, hindi ko naman makita talaga. Bago maghiwalay na yung pamangkin ko at saka yung anak ko, may nagsabi siya na pupunta pa siya sa kuha ng mangga. Ginabukasan ko po doon, hinanap yun ako. Tinanong ko yung pamangkin ko kung saang bandang kumukuha ng mangga. Ayon sa manakakita kay Rebecca, huli raw siyang namataan sa abandonadong bahay nito. Nangangalakal siya at namimitas ng mangga. Dako alas 7 ng umaga, noong 5 ng Pebrero taong kasulukuyan, nagbabakasakali ang inang si Grace na suyurin ang matalahib at abandonadong bahay. Nooy, nakita niya sa lugar ang 43 anyos na si Lino Albais, mangangalakal at naninirahan sa naturang lote. Pagbalik ko, nakita ko yung gumawa ng krimen sa anak ko, na nakayuko, nakaganon. Tapos, ang sabi ko, hoy, nasaan ang bata? Sabi niya, nandun. Kung na-expect ko, buhay pa yung anak ko. Kasi, walang daan na sa may harapan umikot ako sa likod. Pag likod ko dun sa likod, wala na siya, wala nang katao-tao. Ngayon, naghanap ako, ang nakita ko, short ng anak ko, na puro dugo. Pag ikot ko na yun, ang unang-una ko nakita, yung paa ng anak ko. Tapos, ang isang paa ng anak ko, nakalagay sa sako. Matapos maproseso ng scene of the crime operatives, ang pinangyarihan ng krimen, binitbit ang bangkay ni Rebecca para siya ay ma-autopsy. Sa paunang investigasyon ng PNP, pagkabagok ng ulo ang ikinamatay ng biktima. Finally, nakita nila si Rebecca, may dugo, tapos yung ulo, gano'n. Walang naked, may styrofoam sa baba, sa bibig, nakasalpa. Base sa report ng suko, ginanon niya sa bato. Yung indication din na, yung sa forma pa lang talagang for sexual position. Sa galit ng taong bayan, kinuyog umano nila ang suspect na si Lino, nanoy pataka sa krimen. Dinakip siya ng otoridad. Sa police station, inamin ni Lino ang pangahalay at pagpaslang sa kaawa-awang si Rebecca. Ngit niya, girlfriend umano niya ang dalagita at nooy pinipilit niyang magtalik sila. Talaga nagmamahalin kami dalawa, tapos nung naramdaman niya na hindi maganda, bigla niya akong binato, halik lang ba ganun, halik lang ba ganun. Gusto niyo umalis. Ang lakas ng bato sa mukha ko, kapan nga ng laki ng lakas ng mukha ko. May matasali siya. Hindi ko man kailangan ko, nayampas kasi sa pader. Sa gitna ng aming panayam kay Lino, kabisan niya ang mga detalye ng pangyari kung paano niya pinatay si Rebecca. Bakit may plastic sa yung mukha niya, yung buong ulo niya? Yung plastic, kasi yung nakatakot yung mukha niya. Kasi di ba? Kasi ang sabi niya,
Kahit na ganito ako, huwag mong isipin patay ako. Natalino lang ako, yung parang hinahagis-hagis niya yung katawan niya tapos hindi umiimig. Ayun yung sabi niya. Habang inimbestigahan pa ng pulisya kung may sakit sa pag-iisip si Lino, naharap pa rin siya sa kasong rape with homicide. Masakit po sa akin yung nawala yung anak ko na yan. Hindi ko nga po alam kung anong mangyayari sa mahal ko yung anak ko kahit ito nangangalakal ho yan. Buhay yung pinuha niya sa anak ko, buhay yung kapalit ng kailangan singilin ko sa kanya. Ito Ben, no? Ito yung mga totoong kwento ho na gusto natin palabas ho dito sa Kilos Pronto, lalong-lalo sa crime desk. Dahil nangyayari ho talaga ho yan. Kaya ang ating panawagan sa ating pong mga ginang na huwag nyo ho talagang iwan ang inyong pong mga anak. Ito po'y lesson ho. Dahil marami ho talaga dyan sa kalye ho, sa labas ho natin, na meron talaga mga addict. Hindi ho normal ang isip pong gumagawa ho niyan. Yung kanina nakausap po na suspect, sira ang ulo nun. Okay. Para doon sa kabatiran ng nakararami, ito na lang hong importante na sa utak ko ng criminologist, itong kuminsan, pag meron hong pagnanasa kahit sino ho sa lipunan, na ho tayo safe, i-assume na lang ho natin, meron ho na natutulog ng pagnanasa, gumawa ng krimen, pagnanakaw, oportunidad lang hong hinahanap. Kapag nakita ng oportunidad, isa sa gawa ho nila, napupukaw, nagigising ho yung kanilang pagnanasa. Kahit na kariyang siraulo na yun, may lucid moment siya. Yeah. Alam niya, although dinidescribe niya parang, sa amin ho kasi, pinag-uusapan lang ho na Alex, to share, kasi ayaw ho namin parang lumalabas na ang Kilos Pronto, nagpapalabas ng mga ganong klaseng sensationalism. Hindi ho eh. Importante ho, alagaan ho natin mga anak natin, mag-anakan ho natin, wag ho natin, kung sa lugar ho natin, tingnan ho natin kung safe ba. Kasi nandun lang ho yung mga sa tabi-tabi na napupuka yung pagnanasa kapag nakita ng oportunidad, isinasagawa yung kanilang kalokohan, ang krimen. Pati siguro, panawagan na rin ho natin sa ating po mga alagad ng batas na bantayan ho natin ang bawat paligid. Dahil nandyan lamang ho yun. Tama nga si Ben, opportunity. Kapag mayroong oportunidad, talagang gagawa ho talaga ng kalokohan po. Ito po mga sira-ulo pong mga kriminal na ito. Yan.